Minahal, tuloy-tuloy na po tayo sa kasunod sa bahagi ng banal na gawain po ng ating pinakamamahal na kung saan tayo po ngayon ay mag-aral ng salita po ng ating dakilang Diyos na dadali po ng ating pinagpalang mga aral. Beloved preacher, beloved brother Cherby Domingo, bilang paggalang sa salita po ng ating dakilang Diyos, tayo pong lahat ay tumayo. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Palakpakan po natin muli ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Salamat sa mahal na Panginoon at sa magandang panahon, mga minamahal, sa araw na ito. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay muling magtaas ng ating mga kamay at sama-samang muling manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Dakila mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa mga oras na ito, patuloy kami nagpupuri at nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa mga naunang yugto na po ng iyong banal na gawain. Salamat po, dakilang Diyos, sa iyong paglangis, sigit sa lahat, mahal na Panginoon, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, sa iyong matamis at banal mong presensya na patuloy mong pinapadama sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat, dakilang Diyos. Salamat din po, mahal na Panginoon, sa mga bunga ng panalangin ng aming mga magulang namin sa iyo. Narito po kami, mahal na Panginoon, sa uling bahagi ng iyong banal na gawain ng pag-aaral po ng iyong mga banal na salita. Bago pong lahat, minsan pa muli po kaming humihingi ng tawad sa lahat po ng aming mga pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala. Ano man naisip na sambit ng aming mga labi, dakilang Diyos, patawarin mo po bawat isa po sa amin, mahal na Panginoon. Lalo tigil sa ibang lingkod, sa kanila sa akin wala po akong magagawa. Ikaw po magbigay ng mga salita mo sa aking bibig. Pangunahan mo po, dakilang Diyos, at lakiban mo po ng kapangyarihan ang mga salita mo na yung pag-aaralan sa hapong ito. At sa mga oras na ito, sama-sama namin sinasaway lahat ng mga uri na hadlang nagawa ng kaaway. Cast out in the might of the Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At sa mga oras na ito, mga kapatid, bago pong lahat, habang inihahanda po natin ang ating mga talata sa Biblia, ang ating mga papel at ballpen, mga minamahal, sa pagsulat sa ating mga talata, mga kapatid, ako po'y taos sa puso nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, walang hanggang pagsamba ay para lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. Praise the Lord. At patuloy po tayong nagbibigay ng doble paggalang, patuloy na pagrespeto at patuloy na pag-alaala sa mga aral at itinuro ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ganon din po sa lahat po ng Dearly Beloved Children, sa kanila pong mga pamilya, at hindi pong ipinapaabot ang ating pagbati sa kanila, sa lahat po ng aking mga kapwa manggagawa, sa lahat po ng mga ginagamit sa banal na ubasan ng ating dakilang Diyos, sa inyo po mga minamahal kong mga kapatid, sa ating mga bisita. Purihin ang mahal na Panginoon. Sa ating mga live webcast viewers, mga minamahal, na patuloy na sumusubaybay sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At sa mga oras na ito, ating pumbuksan ang ating mga Biblia. Purihin ang ating dakilang Diyos. Dito po tayo sa James chapter 2 verse 17 up to 18. Santiago kapitulo 2 versikulo 17 hanggang 18. Praise the Lord. God bless you po, beloved preacher. Ito ang sinasabi sa Aklat na Santiago, Kabanatang 2, at ang matalata ay 17 at 18. Gayon din naman ang pananampalataya na walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. At ako sa pamamagitan ng aking mga gawa ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya. Amen. Amen. Pagpalain po ng ating dakilang Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Diyos pong magpala sa ating lahat. Mga minamahal, title na ating pag-aaralan, Save, but are you living saved? Amen? Praise the Lord. Ligtas, mga minamahal. Ligtas tayo, mga minamahal. Ngunit, yung pinaka-importanting tanong, pinakamahalagang tanong, namumuhay ba tayo bilang tunay na ligtas? Amen? Praise the Lord. Hindi sapat, mga minamahal,
naligtas tayo sa pangalan. Amen? Na tinatawag tayo, mga minamahal, sinasabihan tayong ligtas, sinasabihan tayong save, mga minamahal. Kinakailangan pala makita ito sa ating pamumuhay. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Tandaan po natin, mga kapatid, may malaking pagkakaiba, mga minamahal, sa pamamagitan ng salitang I am saved o ligtas ako, mga kapatid, sa I am living as someone who is saved. Amen? Yung mga minamahal, namumuhay ko bilang tunay na iniligtas ng Diyos. Malaki pala ang pagkakaiba niyan, mga kapatid. Praise the Lord. Madaling sabihin, mga minamahal, na Kristiyano ako. Amen? Madaling sabihin, mga kapatid, na dumadalo ako, bautismado ako, may ministry ako sa gawain ng mahal na Panginoon, may leader ako, tumatanggap ako ng blessing, matagal na ako sa church, dito ako isinilang, dito ako lumaki, ngunit mga minamahal, yung napaka-importanting tanong, mga minamahal, may pagbabago ba sa buhay? Amen? Praise the Lord. Nakikita ba, mga minamahal, sa buhay natin yung totoong ligtas? Kasi yun po yung pinakamahalaga. Amen? Na kahit gaano na tayo katagal sa gawain ng mahal na Panginoon, kung walang pagbabago, amen? Kahit nandito tayo, hindi tayo ligtas. Naway, mga minamahal, aware tayo na sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos, kahit nasa loob tayo ng church, mga kapatid, meron at merong maiiwan. Amen? Praise the Lord. Meron at merong maiiwan, mga minamahal, na kung saan, mga minamahal, pagdating ng rapture, ang maliligtas, yun talagang naglilingkod ng tapat sa Diyos. Amen? Palakpakan natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Ang tunay na kaligtasan, mga minamahal, hindi lang po yan, mga minamahal, isang bagay na inaangkin sa ating mga bibig. Amen? Sinasabi natin, ligtas ako. Praise the Lord. Matagal na ako sa church. Dito ako isinilang. Bumilang na ako ng dekada sa paglilingkod sa Diyos. Ligtas ako. Hindi po yan, mga minamahal, nakukuha, mga minamahal, sa pamamagitan ng ating mga bibig lamang. Ito yung isang buhay, mga minamahal, isang buhay na nakikita, mga minamahal, sa ating kilos, ugali, desisyon at pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi lang bibig. Praise the Lord. Nakikita yan sa ating gawa. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. We are saved by grace. Naligtas tayo, mga minamahal, sa pamamagitan ng biyaya ng mahal na Panginoon, but called to live a changed life. Kailangan pala, mga minamahal, niligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng mahal na Panginoon, ngunit tinawag pala tayo ng mahal na Panginoon para mamuhay ng may pagbabago. Amen? Hindi tayo, mga minamahal, sinasabi ng iba, mga minamahal, if you want save, you save forever. Amen? Praise the Lord. Ang maliligtas, yung nagbago ang buhay. Amen? Hindi lang yung nabautismuhan lang, mga kapatid. Hindi lang, mga minamahal, yung tinanggap lang ang mahal na Panginoon isang beses, mga minamahal. Kailangan may pagbabago. Praise the Lord. Muli natin palakpakan ng malakas ang ating dakilang Diyos. Ephesians chapter 2, verse 8 up to 10. Pakibasa mo na po. Dito po sa Efeso, Kapitulo 2, ang versikulo po ay 8 hanggang 10. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri, sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa ng mga inihanda ng mga ng Diyos
ng una upang siya'y nating lakaran. Amen. Praise the Lord. Amen. Purihin ang mahal na Panginoon. So, mga minamahal, makikita natin sa mga talatang iyan, hindi tayo naligtas sa mabubuting gawa. Amen? Hindi dahil mabuti tayo, mga minamahal, mabait tayo, kaya tayo iniligtas, mga minamahal. Hindi dyan, mga minamahal. Mga minamahal, yung salvation, ang pinagmulan niyan ay ang biyaya ng Diyos. Amen? Diyan nagsimula, mga minamahal, kung bakit tayo, mga minamahal, nagkaroon ng kaligtasan. Dahil sa biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Pagkatapos tayong iniligtas ng mahal na Panginoon, hinango, mga minamahal, sa kasalanan, binago ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, yung dating buhay, mga minamahal, ngayon, mga minamahal, tinatawag tayo ngayon ng ating dakilang Diyos para patuloy na ipamuhay, mga minamahal, gawin yung mabuting gawa. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ang biyaya ng Diyos ang nagligtas sa bawat isa po sa atin. Amen? Hindi natin kayang bayaran yung kaligtasan na mayroon tayo ngayon. Hindi natin kayang bayaran yung kaligtasan na regalo ng ating dakilang Diyos sa atin. Amen? Tandaan natin, mga minamahal, ang biyaya din ng mahal na Panginoon ang siyang nagbabago ng ating buhay. Praise the Lord. Ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang, mga minamahal, nagpapatawad sa ating dating buhay na makasalanan. Amen? Kung ibig sabihin, mga minamahal, yung biyaya pala ng mahal na Panginoon, nagbibigay din ito ng bagong direksyon sa ating buhay. Kaya tayo'y lubos na pinagpala, mga kapatid. Praise the Lord. Tinuturuan din tayo ng biyaya ng Diyos, mga minamahal, na mamuhay ng naiiba sa mundong ito. Amen? Titus chapter 2, verse 11 to 12. Pakibasa po. Dito po sa aklat ng Tito, Kapitulo 2, versikulo 11 hanggang 12. Ito po sinasabing, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao, 12, na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng salibutan, ay marapat mamuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutang ito. Amen. Amen. Tingnan niyo po, mga minamahal, na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan, ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutang ito. Amen? So, ibig sabihin, ang tunay na biyaya ng mahal na Panginoon, tinuturuan tayo, mga minamahal, na talikuran ng kasalanan. Amen? Lumayo sa kasalanan. Praise the Lord. Ang tanong, mga kapatid, kung sinasabi natin, mga minamahal, na tayo ay binago ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Amen? Nakikita ba ito sa ating buhay? Praise the Lord. Amen? Kung sinasabi natin, mga kapatid, na tayo binago ng mahal na Panginoon, yung pagbabagong kayang sinasabi natin, nakikita kaya ito sa ating buhay? Amen? Dahil kung hindi, mga minamahal, ay hindi natin pwedeng sabihin na binago tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Sabi sa Biblia, dinadaya din natin ang ating mga sarili. Amen? Kapag sinabi natin, mga minamahal, na tayo'y binago ng Diyos, yan po dapat ay nakikita sa ating pamumuhay. Praise the Lord. Palakpakan natin muli ng malakas ang ating pinakamamahal na Jesucristo. A saved life should produce spiritual fruit. Ang buhay pala, mga minamahal, na iniligtas ng ating dakilang Diyos, kinakailangan pala, mga minamahal, ito po ay magbunga ng pang-espiritual na bunga. Amen? Hindi lang siya, mga minamahal, sinasabing ligtas tayo. Kailangan pala, pag sinabing, mga minamahal, ligtas tayo, mga minamahal, may bunga pala yan. Praise the Lord.
Matthew chapter 7, verse 16. Ito po ang sinasabi sa Aklat ni Mateo, Kabanatang 7 at ang talata ay 16. Sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila. Nakapuputi baga ang mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan. Amen. Amen. Tingnan niyo po. Ano pong sinabi ng mahal na Panginoon? Sabi ng ating dakilang Diyos, "You shall know them by their fruits." Amen? Makikilala niyo sila, sabi ng mahal na Panginoon. Ang aking mga tunay na lingkod, ang aking mga niligtas, tunay na ligtas, makikilala niyo sila sa pamamagitan ng kanilang mga bunga. Amen? Hindi sinabi ng mahal na Panginoon, makikilala niyo sila sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Amen? Hindi yun ang sinabi ng mahal na Panginoon. Makikilala niyo ang aking mga tunay na mga anak, mga tunay na lingkod, kapag naririnig niyo silang magsalita. Hindi po ganun. Ang sinabi ng mahal na Panginoon, mga kapatid, makikilala niyo sila sa kanilang mga bunga. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, yung attitude dapat nagbago. Amen? Praise the Lord. Dapat mga minamahal, nagbago yung ating mga attitude, mga kapatid. Praise the Lord. Kung dating mabilis kang magalit, mga minamahal, ngayon, marunong ka lang, madali ka nang magpatawad. Amen? Praise the Lord. Kung dati mahilig kang gumawa ng kwento, mga minamahal, mahilig kang manira ng kapwa, ngayon, mga minamahal, ang sinasabi mo na, puro katotohanan. Amen? Puro kapurihan para sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan natin ang malakas ang ating dakilang Diyos. Ngayon, mga minamahal, kung dati sinungaling tayo, ngayon, hindi na. Amen? Dahil dito tayo makikilala. Kung tayo ba'y tunay na ligtas, kung tayo ba'y totoong mga anak ng Diyos, mga kapatid. Amen? Ano pa, mga kapatid? Dapat, mga kapatid, tayo mga minamahal, nagbago din yung ating mga priority. Amen? Kung dati, mga kapatid, puro sarili natin ang ating inuuna. Amen? Kung dati, mga minamahal, yung sarili lang natin ang ating sinusunod, mga minamahal, ngayon, natuto tayong unahin ang kalooban ng Diyos. Amen? Na kahit napaka-busy mo sa buhay, mga minamahal, natuto mong unahin ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Praise the Lord. So, ibig sabihin, mga minamahal, yan ang totoong ligtas. Amen? May pagbabago. Praise the Lord. Mula sa attitude, mula sa mga priorities, sa desires. Kailangan, mga minamahal, nagbago din. Praise the Lord. Amen? Dati, mga minamahal, hinahanap natin yung bagay na kung saan, mga minamahal, ayaw ng Diyos. Ngayon, ang hinahanap natin, yung bagay na kalooban ng mahal na Panginoon. Yung bagay na gustong-gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord. Ano pa? Importante, kailangan nagbago yung ating karakter. Amen? Praise the Lord. Ay, Brad, dati na akong ganito, talagang chismoso talaga ako. Amen? Praise the Lord. Eh, dati ko nang ugali ito, Brad. Magagalitin talaga ako. Mabilis talaga ako magalit. Amen? Pag hindi nagbago yung ating karakter, mga kapatid, hindi tayo ligtas. Praise the Lord. Mga kapatid, sabi sa Biblia, mga minamahal, dapat ang makita sa atin, yung unti-unti, mga minamahal, na kapag nagsisimula ka sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, kailangan yung pag-ibig, nakikita na. Lumalago na. Nagbabago na, mga minamahal, lumalawak na, mga kapatid. Amen? Dahil lang sabi, mga minamahal, sa Biblia, Galatians 5, 22 to 23, Amen?
yung bunga ng Espiritu Santo, dapat nasa isang mananampalataya. Praise the Lord. Dapat nakikita sa atin yung pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, pagpipigil sa sarili. Amen? Kailangan makita po yan sa ating buhay, mga minamahal. Praise the Lord. Wala pang perpekto sa atin. Amen? Praise the Lord. Ngunit dapat may progression. Amen? May nagbabago. Praise the Lord. Wala pang perpekto, mga kapatid. Pero dapat, mga minamahal, habang naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon, habang tumatagal tayo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, nakikita, mga minamahal, sa buhay natin, yung totoong ligtas, totoong iniligtas ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Mga minamahal, hindi natin maaring sabihin, sumusunod tayo sa mahal na Panginoon. Amen? Ngunit ang katotohanan, hindi talaga tayo sumusunod. Praise the Lord. Mga minamahal, alam natin yan sa ating mga sarili. Amen? Hindi natin maaring sabihin, sumusunod ako sa mahal na Panginoon, pero ang totoo pala, hindi tayo sumusunod. Amen? Luke chapter 6 verse 46. Pakibasa muna po. Dito po sa Lucas, Kapitulo 6, ang bersikulo ay 46. Ganito ang sinasabi. At bakit tinatawag ninyo ako Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Amen. Praise the Lord. Di ba, mga kapatid, nakakahiya sa mahal na Panginoon? Tinatawag natin ang mahal na Panginoon, pero hindi tayo sumusunod. Amen? Yun mismo ang sabi ng ating dakilang Diyos. Ang sabi niya, mga minamahal, tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi. Praise the Lord. Pag sinabing, magbigay ka ng tithes and labo,